Isang mapagpalang araw sa inyo, aking mga tagapakinig. Handa na ba kayong makinig sa aking ibabahaging alamat ng bayan? Kung gayon, halina't ating simulan. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Pedro, Jose, Antonio, at Danilo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay kung saan ito ay nangyari sa Leyte, kung saan nakatira ang aking lolo na si Constancio de Gracia. At ang kwentong ito ay pinamagatang Palitan Tungo sa Kaligtasan. Si Pedro, Jose at Antonio ay matalik na magkaibigan. Meron silang bagong kaklase na si Danilo. Mabait ito at palangiti. Isang araw, bigla itong lumapit sa kanila at inimbitahan silang pumunta sa bahay nila Danilo sapagkat wika ni Danilo ay kaarawan niya raw. Pumayag na lamang ang magkakaibigan sapagkat ayaw nila itong magtampo. Kahit hindi sila makapagpaalam sa kani-kanilang mga magulang at sa pag-aakalang malapit lamang ang bahay ni Danilo. Ngunit ang akala nilang malapit ay napakalayo pala sapagkat nakatira si Danilo sa bukid at walang kapitbahay. Kinabahan na ang tatlo ngunit nanatili lamang silang tahimik. Pagdating nila sa bahay ni Danilo, mas lalo silang naguluhan dahil walang pagkaing nakahanda at kaunti lamang ang mga tao. Ito na ba ang mga kaklase mo, Danilo? Sige, papahingahin mo muna sila sapagkat alam kong pagod sila. Wika ng ina ni Danilo. Tumango na lamang si Danilo at walang nagawa ang tatlo kung hindi ang sumunod sa kanilang kaklase. Naramdaman siguro na Danilo na naguguluhan ng kanyang mga kaklase ay nagsalita na ito. Kung kaya't matulog na muna tayo at antayin gisingin nila tayo. Saad ni Danilo at nanahimik na lamang ang tatlo habang nagmamasid. Lumabas sandali si Danilo upang kumuha ng tubig. Paglabas si Danilo ay sumilip si Pedro sa pinto at doon narinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki. Sino ang unahin natin sa tatlo? Tanong ng isang lalaki. Unahin natin ang nakadilaw dahil mas malusog ito. Sagot ng isang lalaki. Lalong kinabahan si Pedro sapagkat siya ang tinutukoy ng mga lalaki. At doon, nagkaroon siya ng ideya kung anong klaseng nilalang ang mga ito. Upang kumpirmahin, kinuha niya ang langis na palagi niyang dala at pagtingin niya, kumulo ito kaya napaatras siya sa takot at pumunta sa mga kaibigan niya. Sinabi niya rito ang natuklasan at sinabing hindi sila tao kung hindi mga aswang. Labis ang kaba ng tatlong magkakaibigan, ngunit madaling nakaisip ng paraan si Pedro. Malapit nang sumapit ang 10:00 at nagpanggap na tulog ang magkakaibigan at katabi nilang natulog si Danilo. Nang masiguradong tulog na si Danilo, ay bumangon si Pedro at dahan-dahang pinagpalit niya ang damit nilang dalawa. Mabuti na lamang ay hindi ito nagising. Nang makarinig siya ng ingay, ay dali-dali siyang nahiga at labis ang kaba nilang tatlong magkakaibigan nang pumasok ang dalawang lalaki at may dalang palaso. At walang sabi-sabi ay pinaslak nito sa isang batang nakadilaw tsaka nila ito bilikbit palabas. Nang makasigurong wala na ang dalawang lalaki, ay dali-daling bumangon at tatlong magkakaibigan at sininyasan niya ito na gawin ang plano. Tumakbo si Jose at Antonio at nagpaiwan si Pedro. Umakyat siya sa kalamunggay at doon niya nakita kung paano nilagay ang batang nakadilaw sa kawaling kumukulo. Pinigilang sumigaw ni Pedro sa takot. Ilang minuto pa ay biglang lumutang ang ulo ng batang nakadilaw sa kawali at napasigaw ang ina ni Danilo nang makita ang muka ng lumulutang niyang anak. Bumalik pa ang mga tauhan nito sa kwarto, ngunit wala na ang tatlong mga bata. Ilang minuto pa ang lumipas habang umiiyak ang ina ni Danilo at nagsisisigaw sa galit ang ama ni Danilo,
ay may biglang sumigaw. Arestado kayong lahat, kaya't huwag kikilos ng masama. Hindi na nakalaban ang aswang dahil nakapalibot ang mga kapulisan. At doon, inaresto sila. Ngunit, nagdesisyon silang sunugin ang mga ito upang wala nang mabiktima pa. Doon na rin bumaba si Danilo sa puno ng kalamunggay at kita niyang nakagapos ang mga magulang ni Danilo. At doon, sinunog nila ito upang matapos na ang karimarim-marim na pangyayaring iyon.